Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at mga bago po natin mga viewers. Binabati ko po kayo ng advance Merry Christmas at maging masaya po sana ang inyong Pasko kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Okay? So, tingnan natin ngayon kung ano yung mensahe na gusto pong iparating sa'yo, Taurus. We have picture, engagement ring, wow, and partying, wow. Parang meron tayong okasyon, Taurus. Siyempre, ang picture is something na pwedeng sabihin natin na namimiss ka nung person mo. Eh, yung person na nasa isip mo, yung nasa puso mo, namimiss ka, or pwede rin ito something na parang ibinabalik ka sa nakaraan, something nostalgic. Or baka tinitignan mo yung mga pictures niya, o ganun yung person mo sa'yo. Okay? At pwede rin naman na kung kayo yung couple na mahilig magkuha ng picture, you're trying to build up those memories through the pictures. And of course, yung engagement ring natin is something na nagsisignify ng higher commitment, no, na kung gaba dinadala na ito sa susunod na level, which is you will be receiving a proposal, no, marriage proposal. Kasi ang engagement ring naman yun ang kung gaba simbolo na yung person mo ay seryoso na mag-commit sa'yo. Mag-commit sa'yo na panghabang buhay, na maging kayo mag-asawa o magsama bilang husband and wife. Okay? So, ito, partying, definitely, kasi nga Pasko ngayon, maka-attend ka ng mga parties, no, sa office, sa family, yung mga reunion natin dyan, yung mga sa kaibigan, tropa, barkada, mga dating mong classmates, no. Basta ganitong mga panahon, alam naman natin na mahilig tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa mga party. Talagang it's one way to enjoy the Christmas season. So, more or less, anticipate mo, Taurus, na you will be experiencing maybe all of this or some of this. Okay? So, take it as it resonates. Now, tignan natin sa tarot kung ano yung mapipick up nating message para sa'yo. We have the Chariot, the Knight of Wands, the Star, the Four of Wands, ito yun, may engagement, and the Queen of Pentacles. Bottom niya, Taurus, is the Seven of Swords. Ooh, ano nangyari? Yung Seven of Swords kasi, di ba, kung matagal na kayo nakikinig sa akin, is
lagi ko sinasabi dyan na merong na-experience na from your person na ito ay may nilihim, tinago, sinungaling, nagbabalat kayo, no? Meron kang na-experience na ganito in your past. Okay? And syempre, pag ganun kasi yung naramdaman mo with the Page of Pentacles, hindi mo makita yung seriousness ng intention ng person mo. Kung ba, sinasabi niya, for example, sinasabi niya na mahal ka niya, kung nalaman mo na meron siyang ginawa na behind your back, no, na pagsisinungaling, paglilihim, pagtatagpo sa ibang babae o ibang tao na may ibang intention siyang gawin doon, hindi ka maniniwala sa seriousness na ino-offer nito with the Page of Pentacles. Para sa'yo, parang alam mong niloloko ka. Maliwanag na niloloko ka lang. Kaya kung gaba, ang pakiramdam mo with the Five of Pentacles is, syempre, parang iniwan ka sa ere. Yung pakiramdam na hindi ka binigyan ng halaga. Yung pagmamahal o yung atensyon, lahat ng binigay mo sa kanya, ikaw naging very honest ka, truthful sa iyong pakiramdam o pag-ibig sa kanya, pero siya hindi. Kaya ang pakiramdam mo is parang naiwan ka sa ere, binaliwala ka, ginawa kang isang option, no? Yung ba parang diyan ka muna, pag may iba ko, pang reserva kita, parang ganun yung dating. O ganun yung naramdaman mo dahil nga, kasi nga meron siyang nilihim o tinago sa'yo na maybe another person. Okay? So, masakit yun. Now, yung first card mo dito, Taurus, is the Chariot. Ito yung energy na binibigay ng Cancer. Now, you might be dealing with a Cancer, Taurus. Kasi, ang Chariot is, meron kang naging parang decision, a firm decision, na gusto mo talagang mag-move forward. After what happened here, no, yung itong pangloloko na ito, pagsisinungaling, ang gusto mo talaga ay makalimutan yan at makausad ka, no? To move forward. Kasi para sa'yo, nangyari na yan, tapos na yan, meron pa akong ibang bagay na mas importanteng dapat i-focus. Okay? Ngayon, ano ba yung nagiging problema natin dyan? Siyempre, o challenge is the Knight of Wands. Ito kasi yung enerhiya o mararamdaman mo na ang problema nga kasi is hindi ka consistent. Maybe you haven't really been that decisive. No. Oo, gusto mo mag-move forward, pero parang sure na ba? Sure na ba ito talaga yung gusto mong gawin? Kasi parang in and out. Yung pakiramdam mo na oo, sige ngayon, pero mamaya-maya magbabago na naman yung isip mo. Kaya, kung ba parang yung dapat mong gawin is talagang manindigan, you know. This is the energy coming from a star. This is an Aquarius energy. Manindigan. Yung kung ba you wish, kausapin mo yung universe, God. Sabihin mo na talagang gusto ko pong mabago, magkaroon na ng pagbabago sa takbo ng aking buhay, sa aking love life. Yun yung minamanifest mo, yung pinagdarasal mo, o magkaroon ng katuparan nito. Syempre, ang intention mo is
with the Four of Wands is magkaroon ng yung direction, yung love life mo, which is ito yung sinasabi kong engagement. Kasi ang Four of Wands is really, alam mo yung sinasabi dito na ito na yung panahon na magpaplano tayo, kasi sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama panghabang buhay. Kaya yung pasok dito ng engagement, no, yung mabigyan ka ng engagement ring o ikaw yung magbigay ng engagement ring, take it as it resonates, Taurus, andun yung intention mo o yung kagustuhan na matupad ito. Balang araw, maybe talagang matupad ito with that right person. Ngayon, ano ba yung magiging advice or outcome natin dito is that with the Queen of Pentacles. This is to ground yourself, no? Maging grounded ka. To feel talaga yung the reality of life. To be patient. Just focus muna sa sarili mo, as you always do, Taurus. Mag-concentrate ka sa career, if you need to, kasi dadating naman yung opportunity na to with the right person. Hindi ka naman makikipag-engage with just anybody. Gusto mo syempre talaga yung somebody na talagang mahal mo at mahal ka. Kaya with the Queen of Pentacles, which is this is you, no, Taurus, an earth sign, na pakita mo yung pagiging secure or stable mo as a person. Focusing on yourself, in your work, being patient and grounded, intelligent. Kaya, you know exactly what to do. You know exactly when to move, to plan. Ang lang dyan is just go with the flow. Go with the flow. Kasi, yun yung yun yung parang you are surrendering yourself kung ano man yung mangyayari sa'yo as God wanted it to be. So parang just continue doing what you're doing. No? If you need to attend parties and relax, do it. If you need to, sabi nga natin, you want to go back and look at old pictures, do it. If it makes you happy. But it doesn't mean na talagang parang, alam mo yung gusto mo bang bumalik doon sa dating nangyari? Of course not. It is just parang to keep yourself grounded. Okay? Now, tingnan natin. Clarify. Bakit nandito yung Chariot? We have the Tower, the King of Swords, and the Devil. So yung yung gusto mo, yung sinasabi mo na, yeah, I want to move forward. It has something to do with something na because of what happened, yung sinabi ko sa'yo na biglaan, na hindi mo na-expect with the Tower. Hindi mo na-expect na yung person mo magsisinungaling, may tatago, may paglilihim. Kaya, ikaw, ang inaasahan mo is malaman yung katotohanan. Dahil sa pangyayari na yan, talagang nag-dig in ka, hinanap mo, pinilit mong malaman yung katotohanan from your person with the King of Swords. And that moment na nagsabi siya ng katotohanan, knowing na there was something na may ginawa siya na hindi mo nagustuhan, it brought about the ending, yung pagtatapos na yon, the ending of your relationship with your person. At sinasabi mo, hindi, kailangan may mabago na. Kailangan may mabago. We need to have this transformation. Hindi pwedeng ganito ng ganito. I cannot accept the fact that you lied to me or you made me look like a fool
Kasi hindi ka nagsabi sa akin ng buong katotohanan. Kaya, ayoko nun. Because what I wanted sa person ko is to be honest. Okay? Now, but andito yung Knight of Wands. Andito yung Knight of Wands. We have the Queen of Cups, the Knight of Cups, and the Ten of Cups. Wow, it's all about love and emotion. Now, ano ba yung nangyayari dito? Yung nagiging problem or challenge is walang consistency. Parang in and out, di ka sigurado. Sure, oo ngayon, mamaya hindi na. Yung hindi ka consistent is because maybe yung love, no, yung nafe-feel mo towards the person. Yung love na in-offer sa'yo. Akala mo yun na yung tunay na kaligayahan na minimithi-mithi mo ng matagal ng panahon. But, naging naging problema. Kasi hindi siya nagkatotoo. It didn't came true. Bakit andito yung Star? The World, the Hermit, and the Seven of Pentacles. Yung wini-wish mo dito, na sana pagbigyan ka ng universe na matupad. It has something to do with a new beginning. Pagbabago ng cycle. Gusto mong tapusin na, tapos na to, itong pinagdaanan mo, at magkaroon ng panibagong pag-uumpisa. Dahil with the Hermit, naisip mo ng masinsinan o matagal na panahon na marami pa ako na matagal ko na tong alam mo yung matagal na akong nag-invest. Matagal ko nang inalagaan itong relationship na to. Matagal ko na tong gusto. O matagal ko na tong iniisip. From your heart, you know exactly what you want with the Seven of Pentacles. Kaya nga, kung gabay you're working on it, yung nagsusumikap ka na maging maayos yung relationship mo. Kasi ang gusto mo nga is, of course, matupad itong yung pinagdarasal o yung minamanifest mo. Pero dahil may nangyari, kaya sinasabi mo sana, mabigyan na ako ng bagong opportunity sa panibagong cycle. A new cycle. Something na talagang I would look forward to. Because I know exactly na kung ano yung gusto ko talaga. Yung dapat yung aking pinagtatrabahuhan na ma-achieve sa isang relationship. Bakit andito yung Four of Wands? Bakit andito yung Four of Wands? We have the Three of Swords. Oh my God. Page of Swords. And the Five of Cups. Yung intention mo na sana mahanap mo na yung right person para eventually ma-experience mo na nga itong proposal na to o maibigay mo yung proposal na ito to marriage para makita mo na yung dawa, no? This is for the long haul, pang long term ito, pang matagalan. Yun yung hinahanap mong tipo ng relationship. Kaso naging frustrating, no? Nagka-heartache ka dyan.
Hindi kasi nga natupad dahil doon sa ginawa ng person mo sa'yo. Kaya, alam mo yung nagmamatsyag ka o yung naging very wise ka na pagdating sa relationship. Kasi, ayaw mo nang makaramdam ng regrets. No? Ayaw mong makatanggap na o makaranas ng yung pakiramdam ba na panghihinayang. Ayaw mo yun. Kasi, manghihinayang ka lang naman sa isang bagay o sa isang damdamin, sa isang tao, kung talagang alam mong worth siya at nawala sa'yo. Pero kung niloko ka naman, alam mong hindi worth yun. Hindi siya worth ipaglaban. Kaya, yung pain na ramdaman mo rito, yung pain na binigay sa'yo ng person mo, is something na parang nag-push sa'yo lalo to find, to pray and achieve na makita mo na sana tong right person, to find the right one, and that eventually na maging kayo, magkatuluyan kayo. Bakit andito yung Queen of Pentacles? We have the Eight of Pentacles, the King of Pentacles, and the Lovers. Alam mo, Taurus, di ba sabi ko nga, with the Queen of Pentacles, we have a match. That's the Queen, and this is the King, no? Ayan yung Queen, ito yung King. So, you are looking for somebody na talagang kamatch mo. Somebody na compatible sa'yo. And you've been, you will work on it. Pagtatrabahuhan mo yon na makita itong person na to. Yung kamatch mo. At para maging kayo, no? Maging kayo, the lovers. Kasi alam mo, yun yung person mo. It has to be somebody na talagang nasa pareho kayong pareho kayong yung iniisip o yung mga gusto, yung compatibility talagang mataas. You're both on the same page on a lot of things. Kaya yun yung hinahanap mo. That's why I wanted, diba? That's why I keep saying to you na have the energy of the Queen of Pentacles to keep you grounded. Para makita mo talaga na pagtrabahuhan mo, work on yourself, on your career, and then eventually this person, yung kamatch mo, the King of Pentacles, will show up, no, to be your lover. Para maging lover mo, yan, no, para makita nyo, no, to be your lover. Kaya kung gaba, huwag kang mawalan ng pag-asa. Don't lose hope. Because ang sinasabi dito is, kung nasaktan ka man sa nakaraan dahil sa mga ginawa nitong person mo to sa'yo na hindi mo inaasahan, o something unexpected, kasi with the Tower, ito ay para bigyan ka lang ng leksyon, turuan ka, maybe sa susunod ng relationship, you'll be more wiser, no? Mag-iisip ka na hindi to basta-basta. Dapat maging matalino tayo pagdating sa pagpipili ng ating person. And ang dun is really find somebody na talaga magmamatch kayo. Yung compatible kayo. Yung alam mong tugma yung inyong personalidad, tugma ang inyong paniniwala, tugma ang inyong mga gusto sa buhay. Para nga, when it comes to like enjoying, no, partying, baka ikaw mahilig sa party tapos yung person mo hindi, parang hindi maganda yung combination, di ba? So it has to be somebody you both enjoy doing together. Kasi that would add up sa relationship. Mas lalo siyang titibay.
Diba? Kaya nga, and if you meet this person, make more memories. And eventually, you will get into, ito na, yung hiniintay natin, yung engagement. Getting yourself into a much higher commitment. Commitment towards marriage. So, yun yung nakikita ko dito na mangyayari for you. Kung sino man yung Taurus na to, na magre-resonate sa kanya. So, you just chill out. So, let us see yung timing, no? Kung ano yung more or less kailan mo to expect. Around May. So, next year. Okay, Taurus? Which is about your season, no? May. Ang month of May, di ba, yung first 2 weeks of May is for Taurus. So, happy yung ano natin dyan. Masaya. Okay, Taurus, so, maraming salamat sa pagsama mo sa akin. I hope na nakatulong ito sa iyo. Pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka, God bless, and of course, Happy Christmas.